Sa Environmental Protection at Sustainable Development. Dating reporter at host ng GMA7, Born to be Wild, ang number 11 sa balota, Consi Kiko Rustia! Magandang gabi po sa ating lahat. Grabe, punong-puno. Maraming salamat po sa mainit yung pagtanggap sa Giting ng Pasig ngayong gabi. Ako po ang inyong lingkod na si Kiko Rustia. Tama po, nabanggit kanina, dating host ng Born to be Wild. Pero dahil na nabana, naging Born to be Mild na lang ho. Bumilog na ho yung katawan. Kung dati nanguhuli ng sawa, ngayong bantay sarado na ng aking asawa. Teka ba, malagutan ako. Joke lang ha. So again, ako po ay nagpapasalamat sa unang termino na binigay niyo po sa akin. Lubos ko po talagang pinagsikapan at sa abot ng mga kaya ginalingan po natin, pinagtrabahuhan po natin yung pinagkatiwala nyo sa aking trabaho. Alam niyo po, hindi naging madali, pero sa tulong nyo, ang dami natin na pagtagumpayan. Hindi lang dun sa mga resolusyon at ordinansang napasa natin sa 3 komite na hawak ko. Sa Committee on Environment na kung saan napatatag natin ang mga batas na nangangalaga sa ating kalikasan. Sa Komite ng Lupa na kung saan maraming mga Pasigenyo na agawan ng lupa ang nabayaran na. At finally sa Komite ng Pabahay na kung saan 3,000 mahigit na pamilyang Pasigenyo ang nabigyan na natin ng kasiguraduhan. Pero pa po siyempre yung mga programa at mga aktibidades na binaba natin sa iba't ibang barangay dito. Pero kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na pasalamatan ng aking asawa. I'm sure nakilala ng iba sa inyo ang aking mahal na asawa na naging katuwang ko sa paglilingkod at sa serbisyo. Alam niyo po, ako na po ang magpapatunay at magsasabi na mas magaan, mas masaya at mas masarap maglingkod kung kasama mo maglingkod ang pinagbuklod. Kaya sa aking mahal, kung nandiyan, asan ka man dyan, mahal na mahal kita, thank you so much. Hindi ko kakayanin ang ating mga nagawa kung hindi dahil sa iyo at sa lagi ka nasa tabi ko. Pero siyempre, hindi ko rin kakayanin ang trabaho kung hindi dahil sa suporta at tulong nyo. Kayo po ang nabibigay sa akin ng lakas at inspirasyon, kaya mahal na mahal ko rin po kayo. I love you. Sa Lunes po, sa darating na halalan, ako po ay muling lumalapit at mapagkumbabang humihingi ng inyong tulong at suporta ulit. Again, marami na po tayo na pagtagumpayan, pero alam ko po, marami pa tayong kayang pagtulungan. Hindi ko na rin po papahabain. Again, maraming salamat. Bago pa ho ako maiyak, kanina naiiyak na ako, kayo talaga eh. Pero problema, sabihin, ka na naman, hindi ka naman makakapagsalita, iiyak ka na naman. So again, sa darating na halalan, Kiko Rustia, number 11 sa balota, kasama sa Giting ng Pasig. Vote straight, Giting ng Pasig. Magandang gabi sa atin. Muling iboto, number 11 sa inyong mga balota, Consi Kiko Rustia. Sunod naman po ang kampiyon natin sa pangangalaga ng mga sektor ng senior citizen at kooperatiba. Anak ng ating konsyal Andy Santiago. Number 13 sa inyong mga balota, Councilor Pao Santiago. Magandang gabi, Pasig! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong likod, Councilor Pao Santiago. Number 13 sa inyong mga balota. Kaya nagpapaalala po, lagi-laging nadaan sa bawat pagsubok na panahon, ang buhay ay weather lang. Pero ang serbisyo po ng Giting ng Pasig ay hindi po weather lang. Malayo na po ang narating natin pagdating po sa pag-aalaga ng senior citizen. Lagi ko pong nakwento na sa inyo, ito pong 45 days na mag-iikot po namin. Kung paano po naging pangkalahatan ang benepisyo na para po sa iilan. Magmula po sa pamaskong handog, napunta po tayo sa local senior pension. Napunta po tayo sa hanggang na-expand na po ang ating local senior pension. At pupunta rin po tayo dun sa batas na ginawa po ni Councilor Simon, yung octogenarians, nonagenarians at centenarian, kung saan po, pag 80 years old po kayo, may 10,000 pesos. Pag 85 years old, meron po kayong 15,000 pesos. At pag 90, 95, at 100, meron po kayong 25,000 pesos. Aalagaan po natin ang ating mga senior citizen. Kaya po tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Giting ng Pasig. Kaya po huwag natin kakalimutan. Sa darating po ng Mayo 12,
Vote straight! Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Muling iboto ang number 13 sa balota, Councilor Paul Santiago. Paalala lamang po sa lahat ng mga nanditong nanonood, mag-ingat po tayo sa pickpocket ha. Kapakapa sa likodan, mag-ingat po tayo, lalo na po yung mga nandiyan sa madilim. Maraming salamat po. Sunod na po tayo, kampiyon ng People's Empowerment. Nagtatag ng kauna-unahang CSO Academy sa bansa, ang Pasig City CSO Academy, ang coach mo sa buhay. Number 14 sa inyong mga balota, si Coach Paul Sanoga. Magandang gabi, Pasig! Alam niyo po, sa 44 na araw po naming pag-iikot, ramdam na ramdam po namin, si Coach Paul Sanoga ay sinagot na po this time, 2025 ng Pasigenyo. At syempre, hindi lang po si Coach Paul Sanoga ang sinagot nyo. Ramdam na rin po namin na sinagot nyo na rin ang Vote Straight Giting ng Pasig. Noong 2022, kung maalala po ninyo, kasama din po ako at pinagkatiwalaan na rin po tayo ni Mayor Vico at Kong Roman para maging bahagi ng Giting ng Pasig. Yun lang, may iba pong kalooban ng Diyos noon. Pero bagamat wala po tayong posisyon o kapangyarihan o opisina sa gobyerno, yung daladala po nating plataforma ng 2022 Good Governance ay tinupad at tayo po ay nagtrabaho. Tinayo po natin ang kauna-unahang City CSO Academy sa buong bansa. Ang layunin nito ay palakasin ang mamamayan sa pakikilahok sa pamamahala. Kaya naman po, sana this 2025, alam ko na ganito na rin po ang inyong gagawin. Sabay-sabay po tayo, sama-sama po tayo. Huwag nating bibitawan ang kampyon ng mabuting pamamahala, Mayor Vico Soto! At siyempre, ang talagang iniidolo ko rin talaga pagdating sa pagsusulong ng mga makabuluhang reforma sa edukasyon, ang talagang ginagalang at nirerespeto natin, Congressman Roman Romulo! At pagbigyan nyo na po akong makasama ang taong ito sa sangguniang panlungsod. Ika nga sa Barangay Ginebra, pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan lang ito, na makasama ang magaling nating Vice Mayor Dodot Jaworski. Pasigenyo, Vote Straight Giting ng Pasig. At syempre, ipanalo nyo na nga ni this 2025. Coach Paul Sanoga, ang coach nyo sa buhay, number 14 sa inyong mga balota. Ating iboto ang number 14 sa balota, si Coach Paul Sanoga. Ang susunod po natin, kampiyon natin sa inklusibong pagunlad ng ekonomiya, ang pinakabata sa Giting ng Pasig, ang number 15 sa balota, si Simon Romulo Tantaco. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa first term na binigay nyo sa amin. Marami po akong gustong i-update sa inyo, pero tututok lang po tayo sa isa. Lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit ko pong sinasabi, sa buhay, bihira magkaroon ng pagkakataon ipakita na kaya natin lumaban sa isang malaking sindikato. Pag napunta po sa atin ang opportunity na yan, I'm proud to say that it is my honor po. Kaya nung takot pa po ang lahat, tayo po ang kauna-unahang lungsod na nagtanggal ng pogo sa buong Pilipinas. Alam niyo po ba ang pogo? Itong pogo, wala talaga siyang magandang nadudulot sa ordinaryong Pilipino. Sa totoo lang, kakambal to ng iba't ibang krimen tulad ng illegal na droga at kidnapping. Kaya dapat yung mga ganito, tinatanggal talaga. Ang maganda naman, sa huling sona ng ating Pangulo, in-announce na po niya na tatanggalin na rin niya ang pogo sa buong Pilipinas. Pero isipin po natin yung bigat ng tagumpay na nag-umpisa dito sa lungsod ng Pasig. Pang major announcement sa isang sona. Ngayon, importanteng alam nyo rin kung sino yung pumirma sa isang anti-pogo ordinance. Tulad nga po ng sabi ko dati,
Mahirap, hindi po siya basta-basta kasi ang kalaban natin dito, international na sindikato at malaking pera. Pero proud po ako sabihin sa inyong lahat na Giting ng Pasig lang po ang pumirma sa kauna-unahang anti-pogo ordinance. Ano po ang simbolo o ano po ang ibig sabihin ng pagpirma ng Giting ng Pasig sa ganitong panukala? Kami po sa Giting ng Pasig, hindi po namin ipapagpalit sa pera ang dignidad namin. Pero higit sa lahat at ipapakita natin ngayong Monday, hindi po natin ipapagpalit sa pera ang kinabukasan ng Pasig City. Ito po ang regalo natin sa susunod na henerasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Huling iboto, number 15 sa inyong mga balota, Consi Simon Romulo Tantoco. Muli, narito po ang bumubuod sa Giting ng Pasig sa Distrito 1. Number 4 sa inyong mga balota, Consi Volta de los Santos. Number 6 sa inyong mga balota, Consi Eric Gonzalez. Number 11 sa inyong mga balota, Consi Kiko Ruscia. Number 13 sa inyong mga balota, Consi Pao Santiago. Number 14 sa inyong mga balota, Consi Coach Paul Sedoga. At number 15 sa inyong mga balota, Consi Simon Romulo Tantoco. Pasigueño, vote straight! Giting ng Pasig. At ito naman po ang mga nakakulay blue ang bumubuo ng District 2. Ang una ko pong tatawagin ay ang kampiyon natin sa pagbubuo ng matatag na pamayanan. Ang may simpleng buhay, ang number 1 sa balota, Consi Buboy Agustin. Excited na ba kayo? Sa Lunes, ipakita natin sa buong mundo na ang Pasig ang magandang ehemplo ng pagbabago, pag-unlad at maayos na pag-gobyerno. Pwede ba yan? Yes! Ako naman po si Consiel Buboy Agustin, number 1 sa balota. Number 1 sa balota, ang handog ko naman po sa inyo ay liwanag sa bawat bahay ng mga Pasigueño. Tayo po ang sumulat ng batas para magkaroon ng kuryente ang bawat urban poor natin ng mga kasama, mga Pasigueño, naman pinadali na po natin yung pag-a-apply ng kuryente. Inalista natin yung mahirap na mga requirements. Ngayon, napakarami na po nating natulungan pagdating sa kuryente. Mga Pasigueño, ilagay nyo sa puso nyo si Consiel Buboy Agustin. Liliwanag ang buhay nyo parang bumbilya. Natawa ako sa sarili ko. Number 1 sa balota, Bold Straight, Giting ng Pasig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po. Muling iboto ang number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Ang susunod po natin, ang anghel ng Giting ng Pasig, TGIS, tapat gawa, inaserbisyo, Konsehala Angelo De Leon. Pasigueño nasa dulo, nasa gilid, maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Kung noon po pinapanood niyo ako sa TGIS, thank God it's Sabado. Ibang TGIS naman po ang pinakilala ko sa inyo nung ako po ay pinanalo nyo noong 2022 bilang isang konsihal. Kaya maraming salamat po sa inyo, District 2! At syempre ang TGIS na yon ay tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi po puro salita. At ina na mag-aalaga ng mga kabataan at syempre bilang isang babae, ipagtatanggol po ang mga kababaihan, mga senior citizens man yan, persons with disability, lalong-lalo na ang mga solo parents. At
serbisyong hindi ho mapapagod at laging nakangiti habang nagseserbisyo. 2 araw na lang, eleksyon na! Excited na po ba kayong ipakita sa lahat ng Pilipino na ang Pasigueño ay maninindigan at ipapanalo hindi ang posisyon kundi ang prinsipyo nating mga Pasigueño? Prinsipyong may takot sa Diyos, prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, prinsipyong bukas na pamahalaan, prinsipyong may pananagutan sa taong bayan at sa batas, prinsipyo na may integridad, at ang pinaka-paborito ko pong prinsipyo ay ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay nating mga Pasigueño. Ang misyon na ho natin, kasabay ng pag-unlad ng Pasig, ang pag-unlad ng bawat Pasigueño. Kaya sana po, ipanalo natin ang good governance para po sa mga anak natin at sa susunod na henerasyon. Kaya sana po, District 2, huwag niyo pong kalimutan ang aking numero. Lahat po tayo gumanito. Dahil ang number, kahit yung mga taga-District 1, lahat po tayo gumanito dahil ang numero ko po ay number 8 sa balota. Angelo De Leon, TGIS po. Pero, higit po sa lahat, Pasig, vote straight, giting ng Pasig, dahil tayo ang giting ng Pasig. Mabuhay po tayo mga Pasigueño, mabuhay ang lungsod Pasig, and God bless us all po. All glory to God. Muling iwakto ang number 8 sa balota, Konsehala Angelo De Leon. Dumako naman po tayo sa susunod. Kampiyon natin sa pagpapaunlad ng mga kabataan. Tinaguriang Tulay ng Pag-asa. Number 10 sa inyong mga balota, Consi Ryan Enriquez. Pasig mo! Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Vote straight, giting ng Pasig na po ba tayo? Ayun. Alam niyo po, mapagkatiwalaan lang po at ako po'y natutuwa, naging parte po tayo ng giting ng Pasig. At alam niyo po, hindi ko po sasayangin ang tiwala ng ating Mayor Vico Soto na talaga naman pong tinitingala sa buong bansa sa kanyang tapat at giting na paglilingkod. Ako po si Yusek Ryan Enriquez, ako po ang dating Undersecretary ng Kabataang Pilipino. Ang aking pong hinahawakan, ako po ang chairperson ng lahat ng SK chairman sa buong Pilipinas at lahat po ng mga kabataan edad 15 to 30. At sa isang linggo po, tayo po ay magiging konsehal ng District 2 ng lungsod ng Pasig. Kaya po number 10 po sa balota, vote straight po tayo. Pwede mo ba yun? Yun lang po, maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Thank you po. Ating iboto ang number 10 sa balota, Consi Ryan Enriquez. Ang susunod po natin ay ang kampiyon natin sa pangangalaga ng senior citizen at mga mag-aaral. Ang tutor kagawad ng Barangay Rosario, ang number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Magandang gabi, Pasig! Kilala niyo pa ba ako? Ano pangalan ko? Anong Warren Inocencio? Ano ulit pangalan ko? Warren Tosino naman. Hoy, bawal na mamigay, ha? Pinagbabawal na ng kumilik. Kumilik ban. Okay, dalawa lang po ang programa ko, edukasyon at saka senior citizen. Bakit edukasyon? Sapagkat tayo po ay may school, no? Yung Inocencio School sa may Barangay Rosario. Kaya when it comes to education, kabisado ko po lahat. Pangalawa, senior citizen. Sino senior nito? Taas ang kamay. Oh, okay. Ako din po ay senior na. Mukha na ba akong senior? Hindi pa. Parang ilang taon lang? 45. Oy, bigyan mo to ng 5 Tosino. Huh? Bukod sa nagsisinungaling, nang bobola pa. Joke lang, ate, ha? Okay. Alam ninyo, edukasyon sa senior citizen ang aking tututukan. No? Pangatlo, pamaskong handog. Lahat ba nakatanggap? Sigaw ulit. Lahat ba nakatanggap? Sino na naman nag-isip niyan? Mayor Vico, palakpakan tayo. Kaya,
huwag tayong magtaka na binigyan ng award ng US State Department, Most Outstanding Anti-Corrupt. Hindi lang ang US, France, at saka yung iba-ibang lugar sa bansa. Kaya palakpakan tayo. Ang aking Vice Mayor, gwapo hindi? May hawig ba kami? Wala? O yung anak, yung mga anak, mayroon? Wala pa rin? O sige, wag na lang yun, Bukod sa gwapo, napaka-ilinte-linte, overqualified. Kaya ang dami na ngayong ipinasang batas na kung saan nakikinabang na ngayon ang mamamayan ng lungsod ng Pasig. Palakpakan tayo. Ang ating congressman, tumutulong hindi? Tumutulong. Nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsarang kampanya. Tama hindi? Nag-isip si Kong, ibinaba yung ayuda kasama ni Mayor Vico para walang magutom sa Pasig. Tama hindi? Kaya palakpakan tayo. At hindi lang yun. Yung tupad, sino nakapagtupad dito? Oh, gustong-gusto nyo talagang tupad. Konting walis-walis lang, picture-picture, pera na. Talaga naman kayo, ha? Sa mga may sakit, tumutulong hindi? Tumutulong. Kahit 100,000 pa sinasagot ni Kong, walang tinatanggihan. Ang daming nagbigay sa akin ng testimony. Totoo po yan. Sa mga patay, tumutulong hindi? Tumutulong. Minsan na wala pa yung patay, nauna pang numarating si Kong. At hindi lang yun, basahin nyo yung pink na pamaypay. Ang daming ipinasang batas, niliitan na lang yung mga warning para magkasya lahat. Kaya sa susunod na pagtakbo ni Kong, ganito na kalaki yung pamaypay. Kasi hindi na magkasya yung ginawang batas. Kaya palakpakan tayo. Kaya sino? Pasig! Sino ang ating congressman? Ang ating mayor! Ang ating vice mayor! Tapos na! Tapos na! Paano naman si ako? Tawa kayo ng tawa, yung tawa nyo na yung nakakatakot. Kasi nung nakarang eleksyon, natalo kami ni Ryan, nung independent kami. Umiyak kami ng umiyak. Yung tawa niya, singaw sa ilong. Sana i-convert nyo tayo into vote, ha? The election is about to end, the campaign is about to end, pero kailangan namin ang tulong ninyo. Sa Lunes, i-vote straight, Warren Inocencio, number 13 sa balota. Maraming salamat. God bless Pasig City. Ating iboto ang number 13 sa balota, Councilor Warren Inocencio. Ang susunod po natin ay miyembro ng 11 Sanggunian, Committee Chairperson ng Appropriation Ways and Means, kampiyon natin sa transparent na pananalapi ng lokal na pamahalaan. Ang number 14 sa balota, Consimaru Martires. Pasig Magingay! May hinihintay lang po akong tumugtog. Maraming salamat. Alam ko nandito tayo ngayong gabi dahil sinusuportahan natin ang isang gobyerno na nakabukas at isang gobyerno na sumusunod sa tamang proseso. Yan ang gobyerno na tinitindigan po natin at patuloy nating titindigan at atin pong ipaglalaban. Dahil itong eleksyon na ito, hindi naman po ito tungkol lang sa aming mga politiko. Tungkol po ito sa ating lahat. Tungkol sa Pasigenyo ng kasalukuyan at Pasigenyo ng hinaharap. At ngayong gabi, may naghakot po ba sa inyo na pumunta dito? May namilit po ba sa inyo na pumunta dito? May nanakot pa sa inyo? Dahil yung gobyerno pong meron tayo ngayon, isang gobyernong hindi nanggigipit, isang gobyerno na hindi nananakot, isang gobyerno na pwede natin ipagmalaki, at isang gobyerno na pwede natin ipamana sa susunod na henerasyon. Galit ka ba? Nagpapaliwanag lang. Agoy! At siyempre, Pasig, kahit saan naman sulok tayo ng punta, wala namang perpektong gobyerno. Tama po? Kaya huwag na nating pakakawalan dahil dito sa lungsod ng Pasig, nasa mabuting gobyerno na tayo sa pangunguna ng ating number 1 sa balota na Congressman
Number 14 po. Sa inyo mga balota, Councilor Maro Martires, magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. Muling iboto ang number 14 sa balota, Consi Maru Martires. Gusto ko lamang pong i-acknowledge ang isa sa original na giting ng Pasig. Kasama nating nanonood, si Konsehala Cory Raimundo. Nandito po siya sa harapan. At ang susunod ko pong tatawagin, ang anak ni Konsehala Cory Raimundo. Tapat, totoo, tao lagi panalo, ang number 15 sa balota, Consi Boy Raimundo! Magandang gabi po sa inyo, Pasigueño. Alam niyo po, the past 44 days po na pangangampanya, medyo paulit-ulit na ko yung sinasabi ko, nakakasawa na. Tignan niyo na sa Sokmed, medyo ibahin ko na konti. Paumanhin lang po, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko sanay na may stage. Nakakalula pala dito. Nagsimula po ako yung panahon ng 7 years old po ako. Nakita ko yung tatay ko yung panahon na kapitan siya, si Boy Raimundo. May inibitahan siya maraming tao, pinakain sa bahay. Kaya ano ang ginawa ko, nakita ko yung mga kabataan sa labas namin. Pinapasok ko din, pinakain ko sa bahay. Ang nangyari po, wala po kaming hapunan. Nagalit po sila sa akin. Pero true story po iyon, ha? Siyempre, may isa lang po akong gustong banggitin sa inyo. Gusto kong pasalamatan. Siya po ang champion na edukasyon. Siya po ang champion ng gender and development. Palakpakan man ho natin si Konsehala Cory Raimundo. Nakakalungkot man, pasensya ka na, kailangan ko nang banggitin. Si Konsehala po ay magre-retire na po sa serbisyo publiko. Yan. Kasi siyempre, nagawa naman ho niya yung tungkulin niya for almost lampas sa 1 dekada. Kaya sana po matuloy-tuloy ko ang serbisyong Raimundo. Siyempre, Mayor Vico, maraming salamat at naging parte ko ng giting ng Pasig. Isang malaking karangalan po sa amin. Siyempre po, kung ako'y papalarin na maging konsehal, tutuloy ko po ang serbisyong Raimundo. Ito po ang pangarap ko, yung nutrisyon, edukasyon, siyempre ang gender and development. Sana po mapagpalarin po ako dahil po sa inyo. Meron hong iniwan ho sa aking tatay bago siya mawala. Sabi niya mo sa akin, Boy, ibalik mo sa Pasigueño kung ano ang binigay nila sa iyo. Sabi ko nga sa serbisyo, tapat at totoo, yan ang gagawin ko pag ako'y nanalo. Ito lang po ang sabihin ko sa inyo, Pasigueño, kayo ang tunay na giting ng Pasig. At siyempre, kayo rin po ang magiging bayani sa May 12 sa Lunes. Ipakita po natin sa sambayang Pilipino, sa buong Pilipinas, kung gaano katalino ang mga Pasigueño. Maraming salamat po. Ako po ang pambansang deodorant, Boy Raimundo po, number 15 sa inyong mga balota. Maraming salamat po. Ating iboto ang number 15 sa balota, Councilor Boy Raimundo. Ang mga lalaki pong, ang mga nakadamit pong kulay blue, ayan po ang bumubuo ng giting ng Pasig sa District 2. Muling iboto ang number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Muling iboto ang number 8 sa balota, Konsehala Angiu De Leon. Ating iboto ang number 10 sa balota, Consi Ryan Enriquez. Ating iboto ang number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Muling iboto ang number 14 sa balota, Consi Maru Martires. Ating iboto, number 15 sa balota, Consi Boy Raimundo. Kaya naman huwag niyong kakalimutan ngayong darating na Lunes. Vote straight, giting ng Pasig. At syempre, ang ilabangan ng lahat, Pasigueño, 1-4-3 na! Yes, para umpisahan ang ating 1-4-3, para ipakilala ang nag-iisa nating Vice Mayor na kakampi ng Pag-asa. Tinatawagan ko po ang kanyang butihing may bahay para po pumunta dito sa ating entablado para ipakilala ang ating Vice Mayor. Palakpakan po natin Miss Mikey Colanco Jaworski. Ang giting ng Pasig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kasama dito
dito sa Giting ng Pasig. Ako po si Mikey. At nandito po ako para ipakilala ang ating pong Vice Mayor, si Dodot Jaworski. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening! Alam nyo mga kaibigan, 45 days na nakaraan, no? Siguro narinig nyo na yung aming mga plataforma, programa, kung ano po nagawa namin sa loob po ng 45 araw. Sa tingin ko ngayon mag-uumpisa ako sa pasasalamat. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng nakasama namin sa araw-araw na kampanya, sa init ng araw, sa malakas na ulan, balik na naman sa init ng araw. Lahat po ng aming mga staff, lahat po ng ating mga TL, lahat po ng ating mga kapitan na nandito ngayon, ang ating mga kagawad na nagpakita ng mga suporta sa ating pong mga staff sa mga kanya-kanyang opisina, lalong-lalo na sa aming mga pamilya. Kay Bossing, siyempre, Tita Connie, sa aking napakagandang asawa, at sa aking mga 3 poging anak. Pag umiikot nga ako, minsan hinahanap. Yung anak ko na, hindi ako. Pero higit sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng pamilyang Pasigueño na nagbukas ng inyong tahanan, nagbukas ng pinto ng inyong mga bahay-bahay para mabigay ang inyong mga ngiti at masabi ang inyong suporta para sa Giting ng Pasig. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Simula po sa unang araw, ramdam na ramdam po namin ang pagmamahal ng Pasigueño sa Giting ng Pasig. At alam na po namin na ito ay dahil sa isang tao na tumayo at nanindigan para sa isang tunay na pagbabago dito sa ating lungsod. At yan ay walang iba kung hindi ang ating minamahal na Mayor Vico Soto. Para po medyo maiba naman, malaman nyo rin kung ano ba ang tunay na dahilan bakit po namin ginagawa ang aming ginagawa. Bakit namin tinatayuan ang isang mabuting paggogobyerno. Hindi po kasi madali. Minsan hindi madali ang lumaban sa isang sistemang bulok. Hindi madali na tumayo at manindigan para sa pagbabago. Mas madali sumabay sa agos. Pero bakit namin ginagawa ang aming ginagawa? Siguro mababahagi ko to sa isang napakasimpleng kwento. Alam niyo po, mga 2 linggo pong nakaraan, meron pong yung lumapit sa akin sa aming pagbahay-bahay sa isang barangay dito po sa District 1. Yumakap po sa akin ang isang matanda at halos umiiyak at nagpapasalamat. Nagpapasalamat siya dahil sa nakaraang 2 dekada nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon manilbihan bilang inyong congressman, ako po ay naglagay ng pondo para sa pag-aaral ng mga Pasigueño. At itong matandang ito, habang umiiyak, sinabi po sa akin na yung anak niya, dahil sa pag-aaral, nakapagtapos siya ng kolehiyo, ay nakapagpunta siya sa ibang bansa, sa Europa, at maayos at maganda na ang buhay nilang buong pamilya. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Dodot Jaworski. Marami pong salamat. Straight, Giting ng Pasig. Muling iboto ang number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Mahirap ang pandemya, korupsyon